Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Nawa po ay malinaw at naway talagang mapagnilayan natin ito pong ebanghelyo natin sa ngayon. Kasi ang usapin ng pera, malaking issue sa atin yan. At pag wala kang pera, malungkot ka. Pag may pera ka, mag-aaway-away naman kayo. Isang dahilan ng pag-aaway-away ng magkakapatid o pamilya, pera. Kaya ito, isang bagay, sabi nung isa, sumigaw, Guro, Panginoon, iutos nyo nga, sabihan nyo nga yung kapatid ko na ibigay sa akin yung mana ko, yung share ko. Pero ang sagot ni Kristo, ako ba'y inilagay para maging hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Maraming panalangin, lumalapit kay Kristo, umihiling, agad namang tinutugunan niya ng Diyos. Lalo na kung ikaw ay may sakit, naalala niyo yung mga ketongin, sinabi lang ng mga ketongin, mahabag po kayo sa amin, pinagaling yon ni Kristo. Yung namatay na bata, binuhay yon. Yung babae na dinudugo, pinagaling yon. At nagtuturo pa siya. Yun ang focus, yun yung gustong gawin ni Kristo. Hindi niya, hindi niya bibigyan ng importansya kung ang idudulog mo ay tungkol sa pera, tungkol sa kayamanan. Tatanggihan niya yan. Kasi pag dito, dapat alam na natin kung anong dapat gawin. Diba? Kung yung sasagot niya, kaya nga patapos, ako ba'y pinadala dito para maging tagapaghati ng pera ninyo, ng mana ninyo? At sinundan niya kaya mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang sakim. Dalawa kasi yan, di ba? Kung ikaw yung may kaya, ikaw yung may pera, nagiging sakim ka kapag ayaw mong magbahagi, ayaw mong mag-share. Nagiging sakim ka rin kung hingi ka na lang ng hingi, asa ka na lang ng asa, kasakiman din yan. Ayaw mo magtrabaho, ayaw mong kumilos, kasi kaya inaasahan mo na lang yung pwede mong makuha na parte sa iyong kapatid, kamag-anak, magulang. Hindi ka pakikinggan ng Diyos kung ang idadaing mo dito
Panginoon, Poong Nazareno, sana naman po ibigay na sa akin yung pera, yung share ko. Hindi ka na yan. Parang sa konteksto ng ating ebanghelyo, walang panahon ng Diyos para dyan. Kasi malinaw na nga, dapat alam na natin kung ano ang dapat gawin. Kasi ang sabi hindi nakasalalay sa laki ng kayamanan ang buhay mo. Yung ikasasaya mo, wala sa pera. Nakakalungkot lang, mas mahalaga sa atin ang pera kesa sa relasyon ng pamilya. Mas gusto natin na may pera kesa dun sa maayos ang ugnayan ng magkakapatid. So, paano nang gagawin natin ito? Sa isang araw, real talk tayo mga kapatid. Yung pinag-aaway-awayan natin, pagdating ng araw, wala namang patutunguhan yan. Lalo pa kapag, ang sabi nga dito, sabi din sa talinghaga, hangal ka. Sige, angkinin mo yan. Sige, sarilinin mo yan. Mamaya, kukunin na ang buhay mo. Kanino mapupunta yan? Ibig sabihin, parang, hindi naman tayo nagiging ipokrito, Kailangan natin ng pera. Hindi yan idinideny. Kaya nga dapat magsumikap ka, magtrabaho ka. Pero wag naman puro pera lang yung basihan para tayo mabuhay. Wag lang puro pera yung basihan para tayo magkaroon ng maayos na ugnayan. Kasi yun yung mas maganda. Yun yung mas gusto ng Diyos na pagtuunan natin ng pansin. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Kung sakasakali, sabi ko nga, kung yan ang idinudulog mo sa Poong Nazareno, alam mo na ang dapat gawin. Kalimutan mo na yan. O kaya naman, kung sadyang ikaw ang pinagpala, huwag ka namang madamot. Dapat alam mo na rin yan kung paano ka magbahagi. Wala naman pong pinabayaan ang Nazareno. Basta't meron tayong sipag, tiyaga, at pananampalataya sa Kanya, magiging masaya ang ating pamumuhay kahit wala tayo ng mga material na bagay. Amen?